Jesus in the believers. Bukas po tayo ng Bible. Sa John 14. John 14, verse 8. Tingnan niyo po ang Bible. Bible muna tayo bago ang propeta. At itutuloy po natin to sa third coming, dahil third coming po tayo. Pero paano ba naging third coming? Dito sa ating babasahin, umpisan po natin to sa verse 8. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it sufficient us. So kinausap dito ni Felipe si Jesus Christ na kasi si Jesus Christ tuwing mangangaral, binabanggit niya yung Father. Kaya yung mga alagad, sabi dito ni Felipe, Lord, yung Father na sinasabi mo, ipakita mo naman sa amin. Hello? Di ba tayo ganun din? Gusto nating makita si Lord. Gusto niyo makita si Lord ngayon? Tingnan natin paano makikita si Lord. So dito, itong problema ni Felipe, gusto niyang makita si Lord. Ang Father ni Lord. Sabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Pag naipakita mo, Lord, si Father, yung Father mo, masaya na kami. 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ang panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang tinatanong ni Felipe, si Father. Ang sagot ni Lord, Felipe. Malaon ang panahong ako'y inyong kasama. Hindi mo pa rin ako nakikilala. Di ba yan ang kalagayan natin ngayon? Ano yun, Pastor? Ako, malaon na rin ba ninyong kilala? Yes, Pastor. Ikaw si Pastor Rudy. Matagal na tayo magkasama. Pero kilala nyo na ba ako? Yes, Pastor Rudy. Ikaw yung dating barumbado noon. Ikaw yung lasinggero noon. So itong tanong ni Felipe, gusto niyang makilala ang Diyos. Ang sagot ni Lord, ang tagal-tagal na nating magkakasama, hindi mo pa rin ako kilala, Felipe. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. So kung Felipe, kung ang hinahanap mong gusto mong makita, ang aking Ama, kung nakita mo ako, nakita mo na ang Ama. Diyan po nalilito ang mga Trinitarian. Pinalalabas nila tatlong Diyos. Pero si Jesus Christ sinabi niya, kung nakita mo ako, nakita mo ang Ama. Amen. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo ipakita mo sa amin ang Ama? Bakit mo sinasabi, Felipe, na ipakita ko sa iyo ang Ama? Kung nakita mo ako, nakita mo na ang Ama. Sapagkat siya po ang larawan ng Diyos. Amen. 10. Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama? At ang Ama ay nasa akin? So kaya nasabi ni Jesus Christ na ang nakakita sa Kanya, nakita ang Ama, sapagkat ang Ama nandoon sa Kanya. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatansa. So maging sa mga sinasalita ni Lord, yung binibitawan niyang salita, ang Ama ang nagsasalita sa katawan niya. Amen. Kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin, ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di, kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin
So si Jesus Christ, ang Ama, nananahan sa Kanya. At ano ang kalagayan din natin ngayon? Gusto niyong makita si Jesus Christ? Tumingin lang kayo sa harap niyo. Tumingin kayo dyan sa tabi niyo. Sa kaliwa mo, sa kanan mo. Kung gusto mong makita si Jesus Christ. Sapagkat ang Kristiyano, pinananahanan ni Jesus Christ. O ngayon po ay third coming ni Lord. Nasaan ba si Lord? Ang first coming ni Lord, isang laman lang. Yung isinilang sa sabsaban. Pangalawang coming niya, 120. At bawat coming ni Lord, puro tao. Dumating ang first coming, tao, Jesus Christ. Dumating second coming, 120 tao. Ngayong third coming, dumating si Lord, kaya nalilito ang mundo sapagkat hindi nila alam si Jesus Christ ngayon nasa mga mananampalataya. Kaya nga, isa pong malaking pagkakamali na pinakikilala natin na si Jesus Christ nasa akin, pero hindi mo naman ginagawa. Sabi ni Lord, ang sumasampalataya sa akin, gagawin din niya mga ginawa ko. Okay, mamaya, banaan natin yan. Sabi niya rito, ito. 12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. So ang kinaroroonan ni Lord, yung coming ni Lord, kung ano ang kanyang ginawa, gagawin din niya ngayon. So lahat ng mga ngaral ng third coming, sinasabi niya, ako si Jesus Christ. Bakit hindi ginagawa yung ginagawa ni Lord? Kung ikaw talaga si Jesus Christ, sinabi ni Lord, gawin mo rin ang mga ginawa ko. Amen. Hindi po tayo. Si Jesus Christ do. Balansyado. Nangangaral si Jesus Christ. Tulad din natin nangangaral tayo. Pero may mga himala siyang ginagawa. May mga pagpapagaling siyang ginagawa. So kung tayo si Jesus Christ ngayon, sundan natin yung ginawa niya. Hindi man natin maabot kasi si Lord, may bumubuhay ng patay. At least yung ibang ginagawa niya, magawa natin. Dahil tayo ka mo si Jesus Christ. Gusto niyo makita si Jesus Christ. Nandiyan sa mga believer. Lahat ito, believer ni Christ, nandiyan nakatira ang Diyos. Amen. John 17. John 17, verse 9. Prayer po ito ni Jesus Christ. Umpisa natin sa 9. I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me. So ang pinananalangin lang ni Lord, yung Kanya. Hindi po nananalangin si Lord ng mga unbeliever. Ang ipinananalangin niya, yung Kanya. For they are mine, or they are thine, and all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but these are in the world. And I come to thee, Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. So ang prayer ni Lord, magkaisa tayo, gawing isa. Bakit maging isa? Iisa lang po ang espiritu ng mga believer. Spirit ni Jesus Christ. Kaya nga kung tayo po'y mag-aaway-away, kaninong espiritu ang isa dyan? So dapat ang Kristiyano, nagkakaisa yan. Bakit? Isang espiritu. Kaya nga, isang text lang, nandyan na. Di ba? Dito na tayo kapon. Isang text lang. Kasi isang espiritu tayo. Nagkakaisa sa lahat ng layunin ng Panginoon. Iisa po yan. Kung kasama ka sa espiritu ng Diyos. Amen. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that
thou gavest me, I have kept, and none of them is lost, but the son of man. Oh. Yung lahat ng tupa ni Lord, walang napahamak, isa lang, si Judas. Bakit si Judas? Eh, may kasulatan na huhudasin siya. Amen? So, ang napapahamak lang, Judas. Mabuti na lang walang Judas dito. Amen? Oh. And now, come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. I have given them thy word, and the world hath hated them. Kaya nga pag ikaw po ay Kristiyano, galit siya yung mundo. Kasi hindi mo sila kasama. Yung dating kasama mo noon sa inuman, gagalit na sa yan. Because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not, yan, thou shouldest take them out of the world. Ay, tingnan nyo, ang prayer ni Lord. Lord, Ama, wag mo silang kunin sa sanlibutan. Ibig sabihin, protektahan mo sila, Panginoon. Kaya ngayon, mga anak ng Diyos, protektado po yan ng Panginoon. But that thou shouldest keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So nakita niyo po ba ang prayer ni Lord? Unity. Pagkakaisa. So kung ikaw ay hindi ka nakikiisa sa layunin ng Panginoon, ewan ko kung anong espiritu meron ka. Kasi si Lord, united po ang prayer niya. Sa lahat ng mananampalataya, magkaisa. Amen! Bible po muna tayo. Acts 2. Acts 2. Verse 1 to 4. Tingnan niyo po dito ang kinaroroonan ng Holy Ghost at ni Jesus Christ. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And united sila. Nagkatipon-tipon sila sa upper room. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. And it filled all the house where they were sitting. So, habang naghihintay sila sa upper room, sabi ito, may biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupan. May dumating na ugong ng hangin. Nakaupo sila doon sa upper room. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. So may biglang bumaba na apoy, tongues of fire, na nagkabahabag. Ibig sabihin, bawat isa yung 120, merong apoy. Holy Ghost po yun. Dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Ayon sa pinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So nagtangs sila, pero pang kanilang sarili lang yun. Hindi po yung ini-interpret. Amen. So, ano ang ibig sabihin? Pinasok po sila ng Holy Ghost. Binabaan sila. So, magmula ng araw na yon, dahil si Jesus Christ, nung sila'y magkakasama in the flesh, kasakasama nila si Jesus Christ. Ngayon, nangako sila na hindi ko kayo iwanan. So, ang Kristiyano po ay hindi iniiwan. Kaya, dumating ang tongues of fire, Holy Ghost po, yung bawat isa meron. So, yan po ang gusto kong makita natin, kung tayo po talaga ay sinasamahan ng Diyos, meron kang Holy Ghost. Amen. Verse 43. Anong makikita nating ebidensya na nandun sa kanila ang Holy Ghost? Verse 43 to 47. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa. Nagkaroon po sila ng banal na takot sa Diyos.
Pag sinabing may takot sa Diyos, takot silang gumawa ng masama. Takot silang magsinungaling, takot silang magnakaw, takot silang magbisyo. Iyan pang may Holy Ghost. Pero kung hindi ka natatakot magsinungaling, magnakaw, anong Holy Ghost mayroon dyan? So dito, yung mga dinapuan ng Holy Ghost, sabi niya, and fear came upon every soul. And many wonders and signs were done. Bayna po, ayun. Ano sabi niya? Maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsimpalataya ay nangagkatipon at lahat nilang pag-ari ay sa kahalatan. Oh! Nakita niyo may Holy Ghost? Hindi po sila maramot. Kung ano meron sila, para sa lahat. One for all. Ah? Hello? Merong negosyante. Nung tumubo na, nagpartihan na ng tubo. One for you, two for me. One for you uli, three for me. Pero ang mga may takot na Kristiyano, ano sabi niya? At ang lahat ng mga nagsiyampalataya ng kakatipon at lahat nilang pag-ari ay sa kalahatan. Hindi nila sinusulo kung ano meron sila. 45. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-ari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Baka hindi na natin ito magawa ngayon dito. Pero sila iba. Kung meron silang lupain, ibibinta para makakain lahat. Baka pati sapatos. Na-converse. Brother Dick, baka pati sapatos na Converse ibintay. Para sa kapatid. Ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ito po ang mga believers noon. Ewan ko po ngayon kung mangyari pa ito. At araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. At sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. So, lagi po silang nag-fellowship. Iyan po ang mga tinawag ni Lord. Iyan po ang kinaroroonan ni Lord. Sabik sila lagi sa fellowship. Hindi nila maiisip na umabsent. Hindi po trabaho ng isang totoong Kristiyano ang ipagliban ang linggo. Hello? Kristiyano ka? Alam mo na fellowship ngayon, kinalilimutan mo. Hindi ka Kristiyano. Dahil mahal ng Kristiyano ang araw na ito. Hello? Pero hindi ka ba nalulungkot? Absent ka? Ang isang Kristiyano, pag naka-absent yan, malulungkot po yan. Hindi yan masaya. Paano mo nasabing Kristiyano ka? Kinalilimutan mo ang pinakamahalaga kay Lord ito. Araw niya ito. Tapos sabi mo, Kristiyano ka. No, malabo. Amen. Anong ginagawa nila sa fellowship? Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanilang Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Yan po ang Kristiyano noon. Hindi nila matiis na hindi siya makikipag-fellowship. At alam niyo ang mabigat, kapag naumpisahan mo ang katamaran sa fellowship, mawawala ka rin. Baka madamay ang pamilya mo. Kaya kung ikaw binibigyan ka pa ni Lord ng espiritu na laging mainit sa fellowship, samantalahin mo yan, baka dumating ang araw, wala ka ng gana. At marami na pong nangyaring gano'n, nawala ng gana ang buong tahanan. Dahil sa pinabayaan nila ang fellowship. Ito po, kapag tayo lagi nasa fellowship, lumalakas tayo. At sabi ng propeta, kapag hindi ka na nagjuduty, tandaan mo ito mawawala ang protection mo kay Lord.
Sabi po ni Brother Branham, mawawala ang protection mo kay Lord pag hindi ka na nagjo-duty. Amen! Punta tayo sa isa pa pala. Chapter 5. Chapter 7. Verse 54. Ito po ang sabi. Nang marinig nila ang mga bagay na ito ay nangagsugatan sila sa puso at siya'y pinagalitan. Ito po si Stephen po ito, si Esteban. Tingnan niyo po ang kaya nga ang pamagat po ito, yung mga taong kinaroroonan ni Jesus Christ. Si Esteban po ito. Anong sabi rito? Nang marinig nila ang mga bagay na ito ay nangagsugatan sila sa puso at siya'y pinagalitan nila ng kanilang mga ngipin. So nung marinig nila ang mensahe ni Esteban, nasaktan sila. Nasugatan daw ang mga puso. Nasaktan sila sa mensahe ni Esteban. Anong ginawa nila kay Esteban? 55. Datapot siya, palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo. So makikita niyo po ang puspos ng Espiritu, yung kinaroroonan ni Lord. Datapot siya palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. So sa Esteban, puspos ng Holy Ghost. Pagtingala niya, nakita niya si Lord. Nakita niyo ba ang kinaroroonan ni Lord? Si Esteban, puspos. Nakita niya si Lord. Nakatindig sa kanan ng Diyos. 56. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Datapot sila ay nagsigawan ng malakas na tinig at nagtakip ng kanilang mga tenga. Nabibingi sila sa mensahe ni ang mga unbeliever nabibingi sa mensahe ng Kristiyano. Nagtakip ng kanilang mga tenga at nagkaisang side. Dinaluhong. So, dinaluhong siya ng mga tao. At siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato. At inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. So si Pablo po ang nagpapatay kay Esteban. Hello? Nung hindi pa siya born again, si Pablo. Si Pablo ang pinuno. Amen. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. So walang imig si Pablo doon sa mga bumabato. 60. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. Nakita niyo ba ang kinaroroonan ni Lord? Hindi niya sinabing, Panginoon, pagpuksain mo ito, mga tao ito. Ang sabi ni Esteban, Lord, huwag mo na silang singilin. Parang patawarin mo sila. Iyan po ang kinaroroonan. Pero kung ikaw, kunting ano lang, nasaan si Lord dyan? Kunting ano lang, malinam lang. Sikamot. Malinam ng kamot. Nandiyan ba ang Holy Ghost? Si Esteban, puspos ng Holy Ghost. Sa halip na sabihin kay Lord na ipaghiganti mo, sabi niya, patawarin mo sila, Ama. Yan po ang Kristiyano. Kung nandyan si Lord sa iyo. Pero kung ikaw gusto mo makaganti. Asan ang Holy Ghost dyan? Nung kami pinasok sa Kalasyaw, pinagpapalo yung aso namin, hindi ako umibig. Pinaubaya ko kay Lord, wala pa isang buwan, nasa kabaong siya. Kasi ang kalaban niya si Lord, hindi ako. Ba't pa ako gaganti? Si Lord, vengeance is mine. Ba't kapag magiganti, dapat nga, pag primo pa yung tao, Lord, maawa ka dito sa tao ito, delikado na naman buhay nito. Kaya sa lahat ng gumagawa sa akin, hindi na ako umiimik. Pinapaubaya ko lang kay Lord. May nangyayari tuloy sa kanila.
Kasi kahit ipag-pray ko yun ng Panginoon, patawarin mo sila. May nakalaan po dyan si Lord na hambalos. At napakarami ng hinambalos ni Lord na kinalaban ako. Kaya hindi na po ako umiimik pag may gumagawa sa akin ng ano kasi delikado ang buhay. Amen? Nakita niyo ba si Esteban? Na kinaroroonan ni Lord. Mapagpatawad siya. Dito tayo sa propeta. Now, dito po sa paragraph 2. We're having services each afternoon just to give you a little from the platform here before the crowds gather tonight. I told it usually it takes just the first night to kind of explain some of the things that the people might know. And each one of you, I want you to help me. Bakit na sabi ito ni Brother Branham? Sabi niya, for I realize that this meeting will have to everyone answer at the day of judgment. So ito pong ating pagtitipon ngayon. Lahat ng naririnig nyo, magsusulit tayo kay Lord sa araw ng paghuhukom. Paano mo mainaksyonan yung narinig mo? Kasi lahat tayo haharap. Ano ba ang nagawa mo doon sa narinig mo? Mula nung nakikinig ka sa pulpitong ito, ano na ang nagawa mo? Ano sabi ng prophet? We'll have to everyone answer at the day of judgment. For this meeting, each one, I've got to answer for it. I've got to answer for what I say. I've got to answer for what I do. Sabi na mismo ni Brother, may pananagutan ako sa mga sinabi ko, sa mga ginawa ko. Lahat po tayo may pananagutan sa bawat meeting. Ano na ang nagawa mo para kay Lord? Sa mga salitang narinig mo dito. Amen. So lahat po, kaya nga ang tinuturo sa atin ng Bible, kung ano ang narinig mo, hakbangan mo. Dahil sa araw ng paghukom, hindi po yung pag-araw ng paghukom, diretso ka, nakahiga ka sa langit. May araw po ng pagsusulit sa mga ginawa natin. Ano ba ang ginawa mo? Pagsusulit tayo kay Lord. Amen. Tuloy natin. And then, as I bring Christ to you, ayan, yan din ang kanya mensahe. Dalhin ang Panginoon sa bawat kapatid. He will be on your hand. And you'll have to answer for what attitude you took towards it. So bawat narinig natin, pananagutan po natin yan. Anong aksyon ang nagawa mo? Anong pagsunod ang ginawa mo sa naririnig natin? Kasi marami po ang dumadalo lang. Ilang umupo, makinig, uwi. Wala silang aksyon doon sa narinig. Dahil kung ang pakikinig po na ipapahalaga, hindi po yan na-absent. Mamahalin niya ang araw na ito. Okay, sabi niya, if you turn it down or if you accepted it, dalawa, turn it down or accept. You, sabi niya, God will have you to answer for your attitude of this meeting. Itong fellowship natin, ano ang naging attitude natin sa narinig natin? So you must realize, it's a very sacred thing. Sagrado palang bagay ito na pagtitipo natin, mga kapatid. Bakit? Hindi naman ito salita ni pastor. Propeta po ito at ang propeta natin siya ang mouthpiece ng Diyos. Thus it the Lord ang mensahe niya. Amen. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, tayo, isang napakalaking pribilehiyo na binigyan ka ng kaisipan na magsimba para malaman natin, kasi hindi ka doon makakarating nang hindi ka sumunod sa instruction. So itong
pagtitipon natin, instruction po ito ni Lord sa gagawin natin. Amen. 4. Not that I have anything against any denomination, because that I see that God's no respect of person. So ang Diyos wala pong pinipili. Amen. Kahit anong religion mo, kailangan mong sumunod. Amen. Kahit ikaw ay third coming, hindi ka naman sumusunod. Sino tayo? Sino ka? Hindi mo maipagmamalaking third coming ka na hindi ka naman sumusunod. Useless. Amen. He heals the Methodist, Baptist, Catholic, Pentecostal, and all. God don't respect your church affiliation. He expects your faith. Respect your faith in Him. He doesn't even, and healing, you don't even have to be a Christian to be healed. Oh. Kahit pala hindi ka Kristiyano, pwede kang pangilingin ni Lord. Sa pamamagitan ng faith. Kahit hindi ka pala Kristiyano. Amen? Oh. And healing, you don't even have to be a Christian to be healed. But in order to stay healed, you have to become a Christian. Ayun. Para ka manatiling walang sakit, maging Kristiyano ka. Kaya pala, pag Kristiyano ka, bihira ang sakit. Tama? Hello? Kaya pala si pastor, napigsa. Ano yung napigsa, sister? May pigsa? Ilocano po yung napigsa, malakas. Amen? So, kung gusto pala nating manatiling malusog, manatili kang Kristiyano. Kasi pagka hindi ka na ulitin ko ito, pag hindi ka na nagjujuti, mawawala na ang proteksyon mo sa buhay. Amen. So gusto mong hindi mawala ang proteksyon, mag-duty ka, maglingkod ka. Kaya sabi ko sa kapatid natin sa, mapalad ka, brother. Kasi ang trabaho ni Satan, patayin ang tao. Mabuti ka ako, brad, hindi ka pinatay ni Satanas. Nakabalik ka. Amen. But in order to stay healed, you have to become a Christian. Go ye and sin no more, or a worse thing than this will come upon you. So, pag pinagaling ka ni Lord, manatili ka ng Kristiyano. Baka balikan ka ng sakit, higit pa doon sa nangyari sa iyo noong una. So kaya pala may mga, totoo po ito. Kasi doon po sa Bani, meron ako doong nag-pre-request yung isang membro, yung tatay niya. May sakit, hindi makabangon, pinuntahan ko sa bahay. Gumaling. Nung magaling, nagsimba. Pangalawang linggo, nagsimba. Pangatlong linggo, malakas na eh. Wala na. Pinuntahan ko sa bahay, Brad. Sabi ko, ba't hindi ka nakadalo? Alam niyo kung anong sagot sa akin? May bahay naman kami, pastor. Ibig sabihin, may relihiyon naman kami. O di, anong gagawin ko? Alangang persyahin ko siya. Iniwan ko. O sige, Brad, kung iyan ang desisyon mo, bahala ka. O, wala pa isang buwan, binalikan ng sakit. Mas matindi nung una. Nagkabukol-bukol siya. Lalong hindi na nakabangon. Patay. Iyan po, kapag ikaw ay tinalikuran mo si Lord, iyan po ang nangyayari. Sabi ng prophet, go ye and sin no more, or a worse thing than this will come upon you. Pagbalik ng sakit, 7 demonyo ang kasama nun. Mas malala. So tayo, habang tayo po ay naglilingkod kay Lord, palakasin mo ang faith mo. Maglingkod ka. Dahil nandyan ang protection sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Amen. Noong nagkita kami sa kasama ko si Jackie sa CSI, sabi sa akin nung dalawang mag-asawa,
Pastor Rudy, parang ganyan ka na noon, ang itsura mo, ganyan. Nagme-maintenance ka, wala. Hindi ka ako nagsasalamin. Siya ang taas na ng grado. Bata pa. Amen. Yan po ang nagagawa ni Lord pag naglilingkod ka. Amen. Oh, malapit na. 75 na. Magsi-76 na. Malakas si Pastor. Amen. Oh, nasabi niya. In the days when the Master was here, the priests who were holy men, they had to be holy. They could not be a priest without being holy. They had to be a scholar of the word. There was no man could point a finger of scorn towards them because they were holy, righteous men. And they failed to receive the blessings that sometimes the Gentiles and unbelievers who seen Jesus and seen his work. So, makikita nyo, sa Hudyo po mga kapatid, lalo ng Parisiyo, yung mga Sadusiyo, ang kanila pong background, memoryado nila ang Bible. Pero sabi ng prophet, hindi sila nakatanggap ng pagpapala kay Lord. Kasi ang style nila, hindi naman talaga nila kilala ang Diyos. Basta, ang ano lang nila, magbasa. Pero yung relasyon sa Diyos, wala. Ang napakahalaga po yung meron kang relasyon ng Diyos at ang Diyos mismo nananaan sa iyo. At makikita natin ang pagkakaiba ng karakter ng isang taong may Diyos sa kanyang buhay. Malayo. So ito mga saserdote pa ito. Pero hindi nila natanggap ang pagpapalang espiritual sa Diyos. Kasi wala silang relasyon sa Panginoon. Amen. Now, sabi po dito sa paragraph 5. And then he said, go and sin no more, or a worse thing come upon you. So therefore, in order to obtain your healing, you'll have to become a Christian after you're healed. O yan, ito po yung sinabi ko kay Brother Dominic noon. O yung kapatid ni Joanna. Magkano hinihingi sa'yo? Ay, 100 lang. Oh. 100 pala. Para sa pagpapagamot. O walang pera. Naisip ni Joanna, pumunta sa bahay. O, tinanong ko siya, brother, kung pagalingin ka ni Lord, anong gagawin mo sa katawan mo? Kasi kung magpipray tayo at gagamitin mo sa mundo, wag na tayo magpray. Kasi mas malala ang darating sa iyo. Ay, sabi naman ni Dominic, maglilingkod ako, pastor, kay Lord. O, yung oras na yun, gumaling. O, yan o. Nanay o. Diyan si Joanna. Pumunta sila sa bahay. Pero ang warning ni Lord, huwag mo nang ulitin. Dahil mas malala ang darating sa iyo. Huh? And I believe I would say this, talking of the dual atonement. When you are healed, your sins are forgiven you. So pag pala tayo may sakit, at gumaling, pati kasalanan mo, tinanggal ni Lord. Grabe si Lord, ano? Pero pati kasalanan, dinamay na niya, sinama na. Kaya kung may sakit ka, pinagaling ka ni Lord, ibig sabihin nun, pati kasalanan mo, isinama ni Lord. Amen. Kaya, ako dahil, lahat ng kasalanan ko, pinatawad ni Lord. Amen. Sabi niya, your sins are forgiven you. I didn't hear very many amens on that. Hello? Hindi niya ako makarinig ng amen. Amen. But it's the truth. Confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. Amen. So malaking bagay pala yung nagpapanalangin tayo.
sa kagalingan. O, katulad kanina, si Princess Lacaba, nagkaisa tayo, magaling na yan. Go ye and sin no more, or a worse thing come upon you. Jesus said, which is it easier to do? Say thy sins be forgiven thee, or take up thy bed and walk. It's all on the same. Pagpapatawad mo, ang pagpapagaling, pareho lang kay Lord yan. And so I believe in James 5:14 said, if anyone among you are sick, let them call the elders of the church, let them anoint them in oil and pray over them. The prayer of faith shall save the sick. If they've done any sin, it shall be forgiven them. So isang tanda na pinatawad siya ng kasalanan, yung paggaling niya. Kasi sincero siya sa prayer niya. Sincero siya sa faith niya, gumaling siya kasama ang kasalanan. Kaya pala napakalaking bagay yung tayo pinagagaling ni Lord. Kasi kasama ang kasalanan sa pinatawad. Let them anoint them in oil and pray over them. The prayer of faith shall save the sick. If they've done any sin, it shall be forgiven. And confess your faults one to another and pray one for another. That's the duty of every Christian minister. Every minister of the gospel has a right to pray for his congregation. Kaya ako, lahat ng tupa dito, pag lumalapit, humingi pray, pinagpipray ko talaga. Kasi trabaho po namin yun sa mga tupa. And they have a right to believe God and be healed. Divine healing doesn't belong to one man or one group. Hindi lang si pastor dito. Lahat kayo, kabilang dito sa healing. It belongs to all the people. Kasi kanina sinabi kahit unbeliever pwedeng gumaling. Basta may faith. The gift of healing was not given to be sent out to have different healing campaigns across the country. It's right for them to be. But that isn't the purpose. There ought to be a healing campaign in every church. Bawat church. Hindi natin to pwedeng alisin ang healing. So kung meron tayong nararamdaman, tulad ni kanina, lumapit dito, pang-pray tayo, lahat tayo sama-sama sa prayer. Amen? All the time, going on, everywhere. Okay. Okay, nakikita nyo na ba kung sino ang kinalalagyan ni Jesus Christ? Nakakatawan? At ulitin ko mga kapatid, itong araw na ito, kung nandyan sa iyo si Lord, mamahalin mo ang araw na ito. Pero kung wala si Lord, hindi ako magtataka kung bakit wala ka rito. Hindi mo naman mahal si Lord. Amen. Mabuti na lang, mahal natin si Lord. Amen. Wala ditong hindi nagmamahal kay Lord. Hallelujah. 22. Tingnan niyo po ang kinaroroonan ni Lord. Sabi ng prophet, now, if I told you I was John Dillinger, or the spirit of John Dillinger was on me, you'd look for me to have gowns act like John Dillinger. So, kung sasabihin ko niya sa inyo na ako si John Dillinger, alam mo si John Dillinger, hold-upper po ito, na sikat na hold-upper sa Amerika. Kaya kung sabihin ko sa inyo na ako si Dillinger, o ang espiritu ni Dillinger nasa akin, ang makikita nyo sa akin may baril akong dala. Manghuhold up siya. Kasi ang nandun sa kanyang espiritu, Dillinger. If I told you I was an artist, the spirit of a great artist was on me, you'd expect me to paint the picture of an artist. So kung sasabihin niyo ako isang artist, painter, ang espiritu ng isang dakilang painter ay nasa akin, ang i-expect niyo sa akin, magpipaint ako ng mga larawan, dahil yan po ang trabaho ng painter. Kasi ang espiritu ng painter ang nandoon sa kanya. If I told you I was expert mechanic,
and the mechanic's spirit was on me, you'd expect me to know what was wrong with your car. Malalaman niya kung anong sira ng sasakyan mo. Dahil meron siyang espiritu ng isang mekaniko. If I tell you that I was born of the Spirit of God and the Spirit of Jesus Christ was on me, you would expect me to do what He did. So kung nandyan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ang aasahan sa iyo, gagawin mo rin ang ginawa ng Diyos. Kung nandyan siya sa iyo. Amen. Act like He did. That's His Spirit working through a human being. Kung nandyan ang Espiritu ng Diyos sa iyo, ang gagawin mo rin ay kung ano ang mga ginawa ni Lord. Amen. That's His Spirit working through a human being. Do you believe that? His Spirit walked on a brass serpent at one time. Do you believe that? God doesn't fall upon denominations. God doesn't fall upon mechanical devices. God, the Holy Spirit, fell upon man. Man is God's agent. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, sa panahon ni Noah, nandoon ang Diyos kay Noah. Kasi kung wala ang Diyos kay Noah, walang magagay sa kanya na gumawa ng arko, na iyon lang ang kaligtasan nila. Panahon ni Moses, nandoon ang Diyos kay Moses. Hindi bubukay yung tubig kung wala ang Diyos kay Moses. Hindi darating yung 10 salot sa Egypt kung wala si Moses doon. Dahil nandoon ang Diyos kay Moses. So lahat ng pinapasok ni Lord, tao. At sa ating panahon, tao rin ang pinasok ngayon ni Lord. At tayo yun. Na dapat makita sa atin kung ano ang mga ginawa ni Jesus Christ noong panahon. Man is God's agent, and the hardest thing that God has ever had to do was to get one mortal to believe another. So saan siya pumapasok? Sa mortal being, tao. Amen. They couldn't believe Moses, and God gave him 2 signs to prove to the people that he was sent from God. So, kung si Moses, lalo na Egypt po yun. Galing si Moses doon sa Egypt. Walang maniniwala sa kanya. Pero dahil nandoon ang Diyos kay Moses, naniwala sila na ito'y sinugo ng Diyos. So sa atin, paano maniniwala ang tao na nandito sa atin ang Diyos kung wala naman tayong naipapakita? Amin, kasi halimbawa, pagpapagaling, ako, ano bang power ko diyan? Pero yung Diyos na nasa akin, siyang nagpapagaling, hindi ako. Yung laman ko, wala naman itong magagawa. Pero yung Diyos na nandito sa, at ganun din sa inyo, yung Diyos na nasa inyo, lahat ng ipapanalangin nyo pag sumampalataya ang tao, gagaling. Bakit? Iisa po tayong Espiritu. Yung Espiritu ni Pastor, nandyan din sa inyo. Lahat ng mananampalataya, nandoon ang Espiritu ng Diyos. Isa. Kaya nga hindi tayo dapat nagkakagatan. Kundi nagkakaisa. Ha? Isn't He the same yesterday, today, and forever? Huh? Do you believe the angel that talked to him in a burning bush is the angel of the covenant? Huh? He's the same yesterday, today, and forever. He's here now. Nasaan daw yung angel of the covenant? Sino yung angel of the covenant? Si Lord. Nasaan daw? Andito siya ngayon. Amen. And He does the same things today that He did then. Yung ginawa niya noon, gagawin din niya ito ngayon. And He still performs wonders and signs. He's a miraculous God. And He always works in a miraculous way with signs and wonders. Hindi pa po nawawala ang himala. Amen. Ay ako, nagamit na rin ako ni Lord sa himala. Pero ang mas marami, healing. At hindi naman lahat gagaling yan kasi ang pinagagaling ng ni Lord, yung mga nananiwala. Pag hindi naniwala yung pinagpre ko, hindi yung gagaling. Sino ako? And He promised them in these last days
And we're living in the last days. We got a right, ayan, we got a right to expect them now. That's right, to bring His people together. 24. Then when Jesus came, no mortal can say that He's a healer. Jesus Christ never said He was a healer. Did He? He said, it's not me that do it. Yes, katulad din natin. Hindi natin pwedeng sabihin tayo nagpapagaling. Yung nananahan sa atin, siya ang nagpapagaling. Kaya nga ako, hindi po ako takot magtatawag. Kahit na nung nangangaral ako sa karsada, tinatawag ko sa karsada. Ang mga taong may sakit, punta kayo dito, manalangin tayo, manampalataya lang kayo. Hindi ako takot. Bakit? Hindi naman ako nagpapagaling. Masasabi ko, sumampalataya lang kayo. Dahil yun ang kagalingan nyo pag sumampalataya kayo. Kung hindi, wala akong magagawa. O ba't ako mahihiya? Ba't ako matatakot magtawag? So, lahat ng sumampalataya, katulad ng krusada natin sa Salapingaw, ang daming gumaling. Bakit? Hindi naman ako nagpapagaling. Si Lord. It's not me that doeth the works. It's my Father that will. So kaya nga, kung nandyan sa iyo, nananahan si Jesus Christ, yung ginagawa ni Jesus Christ, magagawa mo rin. He doeth the works. Then God in Christ was the one that was reconciling the world to Himself by signs and wonders. So, nagagamit pala ito kasi katulad po ng nung may mga pinagpipre tayo na unbeliever, nung gumaling sila, doon pumasok ang pananampalataya. Diyan po sa Alaminos, marami po akong pinagpre dyan na sumampalataya nung pinagaling. Pati pamilya. So, malaking na gagawa ng healing at miracle sa pananampalataya ng tao. Amen? He had the signs, the credentials of the Messiah, and that proved His Messiahship. And if I speak to you tonight upon this, if I tell you that God has did a certain thing through a gift, I will not speak of the gift. It will speak for itself. Yes. Ang gift mismo ang magpapatotoo na nandyan sa iyo si Lord. Amen? And if I speak, you Christ, you believe what I say. If it's according to the Bible, and if Christ speaks back for me, then you believe Christ. Last. Sabi po rito, now, the gift doesn't heal to no one. Ang gift pala, hindi naman nagpapagaling. Kahit kanino. The gift is not for healing. No more than a gospel preacher is sent for saving. He can save anyone. So ang preacher hindi naman makapagliligtas yan. Nag-preach nga siya pero hindi siya makapagliligtas. Dahil ang tagapagligtas, si Lord. Ganon din sa healing. Kahit may gift ka, hindi ikaw ang magpapagaling dyan. Si Lord. Sabi niya, the gift doesn't heal no one. Bakit si Lord lang ang nagpapagaling? Hindi yung gift mo. He can preach under power to bring people to a knowledge of the Word of God and come to their confessing. And God does the saving. Nangaral ako, krusada, maraming tumanggap, marami ang na-bless. Pero ang salvation, si Lord lang. Hindi yung nangaral. Amen. That's the same thing it is. He's got a sign. He's preaching under power that brings conviction to the human heart. And they come to the altar and by faith they accept Jesus Christ and then find the results. Is that right? When they make a committal to God, committed to Him and believe Him, and then it brings forth the results. So hindi yung preacher ang nagligtas sa kanya, hindi preacher ang nagpagaling. Yung pagtanggap niya kay Jesus Christ, nandun ang power ng kanyang kaligtasan. So tayo, mangaral lang tayo, mangaral. Parang sabi nga ni Jesus Christ, ang kaligtasan ay katulad to ng isang mangingisda, naghagis ng lambat. Hindi niya alam kung ano mahuli niya. May mga butiti, may mga bagsang, pero mayroon ding talakitok. Mayroon ding yung makakain.
So bahala na kung ano mahuli. Basta maghagis ka lang ng lambat. Ganon din dito. Mangaral tayo. Mangaral. Tulad ngayon, nangangaral ang pastor. Hindi ko alam kung paano nyo tinatanggap ang mensahe. Nasa sa inyo na yan. O hindi ko naman alam yung kalooban nyo. Kung tinanggap nyo ba ito ng tama? O na-treasure mo ba ito sa iyong puso? Hindi ko alam yun. Basta ako, maghagis lang ng lambat. Bahala na kung ang mahuli ko. Kung mayroon diyang butiti, amen. Pero alam ko, mga talakitok tayo. Amen, mga maya-maya tayo. Tama ba? Ubagsang. Wala-po-lapo. Amen. So, yan po ang... Ito na. Now, a healing is the same way. Ministers has preached it through the years, but this the day when God is doing something different. Now the gift declares all diseases. Now this is the claims. The gift declares all diseases, rebukes sins, all the secrets of the people's hearts. And remember that any person come into the prayer line, if you come with an unconfessed sin, remember, it will be told from this platform, no matter how mabigat po sa panahon ni Brother Branham. Pag nangangaral si Brother Branham at lalapit ka, maririnig mo yung mga kasalanan mo. Buti tayo, hindi natin ginagawa yun. Alam ni Brother Branham ang pagkatao ng tao. Kaya sabi niya, kung lalapit ka, magpapanalangin ka, meron kang hindi naihingi ng tawad kay Lord, maririnig mo doon sa pulpito. So, ibig sabihin, kung pupunta ka kay Brother Branham noon, na hihingi ng prayer, i-confess mo na ang mga kasalanan mo. Dahil propeta po yun. So tayo man, kung hihingi tayo ng prayer kay pastor, bago ka pumunta rito, i-confess mo na kay Lord. Kasi mahirap pong pumasok ang healing na hindi mo naihingi ng tawad ang sarili mo kay Lord. Humingi ka muna ng tawad. Marami ang nagpipray, punong-puno ng kasalanan. Paano gagaling yan? Punong-puno ng kasalanan. At ang paghingi ng tawad, ang pagsisisi, hindi na po ito binabalikan. Pero kung nandyan araw-araw, nandyan yung karakter mo, saan ka nagsisi doon? Hindi ka naman nagsisisi. O paano ka tatanggap ng healing? At yan po ang problema ng maraming Kristiyano, hindi makatanggap ng healing kasi meron silang mga kasalanan na dala-dala nila. Pasan-pasan nila. At hindi nila ito napagsisihan. So ang nirerekomenda ng ating aral ngayon, pagsisihan natin ang lahat ng ating mga nagawa, i-confess natin kay Lord, at huwag mo nang balikan. May mga hinihingi tayo kay Lord, hindi dumarating. Bakit? Kasi yung ginagawa mo, hindi mo iniiwan. Nananatili kang ganyan, paano makikinig si Lord kung punong tayo ng kasalanan? Amen? So tayo po'y tumayo. Hawit tayo. God is so good. At kung kayo mayroong mga prayer request, ipag-pray nyo sa isipan nyo.